Ngayon naman ay nagluto kami ng kwek-kwek at fishball. Kinabukasan naman ay bumoto na kami. Assalamualaikum at magandang araw. Nag-review ng kwek-kwek itong mga kasama ko, kaya ito gagawa na lang kami ng sarili naming kwek-kwek. Masyadong mahal kasi kung bibili pa kami. Kaninang tanghali ko pa inutosan yung brother ko na bumili ng mga ricados na gagamitin ko, kaso nakatulog na ako sa kakahintay. Kaya nung nakatulog ako, hindi na ako ginising ng mga kapatid ko at hinayaan na lang akong matulog. Kaya naman pasado alas 3 na ng hapon nang ako'y magising. Pagkagising ko, diretso ko na hinugasan itong mga itlog. Bale, 15 pieces nga pala itong mga itlog na small sizes. Hinugasan ko muna ang mga yan at inilagay ko dito sa may plastic para hindi mabasag mamayang ilalaga itong mga itlog. Hindi kasi maiwasang mag-crack itong mga itlog, lalo na kapag kumukulo na ang mga yan, kaya nilalagay ko na lang sa may plastic bago ko ilaga para iwas crack. May isang peraso dyan na itlog na nabutas, while hinuhugasan ko yan kaya sinali ko na rin. Nilakihan ko na rin yung tubig na nilagay ko dito sa ilalaga nating itlog para maayos yung pagkakaluto. While hinihintay natin maluto yung itlog, ay nasikaso ko na rin itong mga ricados na isasahog ko dun sa gagawin naming fishball. Naisimin kasi nitong sister ko na gumawa rin daw kami ng fishball para naman daw may partner yung kwek-kwek namin. Bali, itong gawin nating fishball ay walang halong isda. Yan ang nakikita niyo, na gumamit lang ako dyan ng isang perasong karot, tapos hiniwa ko lang yan ng sobrang liliit. Pero kung meron naman kayong gadgaran yung maliliit na hiwa, pwede na rin yung gamitin para mas mabilis kayong matapos. Kakailangan din natin ng sibuyas at bawang, kailangan lang din natin hiwain yan sa maliliit na peraso din. Para mas lalong mabango itong gagawin nating fishball ay maglalagay din tayo ng dahon ng sibuyas. Hiwain rin natin yan ng maliliit. Sunod naman ay dito sa may lalagyanan ay binuhos ko na rin itong half kilo ng flour. Maglalagay din tayo ng yeast at baking powder para naman umalasa itong gagawin nating fishball ko, no. Tansya-tansya lang pala yung paglalagay ko dyan ng yeast at baking. Then sunod naman nating ilalagay dyan itong carrots, sibuyas, bawang at itong dahon ng sibuyas. Naglagay na rin pala ko dyan ng kaunting pampalasa, asin at paminta. Nung mailagay ko na ang mga dapat kong ilagay dyan ay saka ko naman yan hinalo-halo ng bahagya. Ganito talaga yung ginagawa ko, hinahalo-halo ko muna yan bago ko yan lagyan ng tubig. Sa paglalagay naman ng water ay pakonti-konti lang muna yung nilalagay ko to make it sure na wag masyadong lumabnaw itong gagawin nating mixture. Ayaw natin kasi ng ganun. Ganito ang ginagawa ko, hinahalo-halo ko muna yan. Pagtingin ko kulang ng tubig, saka lang ako mag-add ulit ng water. Bale, 2 kalahating baso nga pala ng tubig yung nagamit natin. Tatakpan muna natin itong ginawa natin mixture at hihintay nating umalsa. After 15 minutes ay luto na rin itong itlog, kaya hahanguin na natin to. Yung nagcrack kanina na isang peraso ay tuluyan ng sumabog. Nakalimutan kong mainit pala itong itlog, kaya napasok ako nung hinawakan ko itong plastic na pinaglalagyan nitong mga itlog. Pagkalagay ko nitong mga itlog dito sa may paranggan na diretso ko na rin yan binuhusan ng tubig. Para mas mabilis pala lumamig ay nilagay ko muna sa may freezer itong mga itlog. At habang hinihintay kong lumamig yung mga itlog ay kumain muna ako nitong seedless watermelon na sobrang tamis. After 30 minutes ay kinuha ko na rin sa freezer itong mga itlog at sobrang lalamig na. Kaya naman sinimulan ko na rin yan balatan isa-isa. Sobrang dali lang balatan itong mga itlog gawa ng sobrang lamig. At dahil madami kaming kakain ito, kaya hahatiin natin sa gitna itong mga itlog para dumami. Hindi pa ako nakakatry gumawa ng kwek-kwek na gawa sa itlog ng pugo. Puro itlog kasi ng manok yung natry ko. Habang hinihiwa ko nila itong mga itlog ay gusto-gusto kong kainin yung yellow part ng itlog. Yun kasi ang paborito ko sa itlog, yung dilaw sa gitna. Hindi na rin ako nakatiis kanina, kaya kung makikita niyo ay binawasan ko na yan ng isa. Sunod naman ay gagawa tayo ng butter para sa gagawin nating kwek-kwek. Gumamit lang ako dyan ng 6 na kutsarang flour at 6 na kutsara din ng cornstarch. Dinimplahan ko na rin pala yan ng kaunting asin at paminta. Muntik ko na rin pala makalimutan na naglagay rin pala ako dyan ng kulay orange na powder na food color at kaunting asin at baking powder. Hindi kasi ito matatawag na kwek-kwek kung wala itong kulay orange. Hinalo-halo ko muna yan kanina bago ko yan lagyan ng tubig. Pakonti-konti lang muna yung nilalagay kong tubig para hindi masyadong lumapnaw. Miyalaklak aki upuan makaluig. Pag ganito nakatik yung consistency ay pwede na nating i-dip itong mga itlog. Kaya naman isisa ko na rin pinaglalagay dyan itong mga itlog at kinaver ko na rin ng maayos nitong butter mixture. Ang ganda ng pagkaka-orange nitong gagawin nating kwek-kwek. Sunod naman ay nagpainit lang ako ng mantika. Nung mainit na itong mantika, tinesting ko muna yan bago ko pinaglalagay isa-isa itong mga itlog. Pag ganito nga pala klaseng mga pagkain ay sobrang matatakaw sa mantika. Kapag napapansin ko hindi luto yung kabilang side ng itlog ay binabaliktad ko yan. Hihintayin lang natin yan maluto bago nating hanguin. Nung sa tingin ko iluto na yan, agad ko na rin yan isa-isa hinango. Marami pang natitira dito sa gagawin nating kwek-kwek, kaya isusunod ko na rin itong second batch. Mag-alas 6 na pala ng gabi ng mga oras na to, kaya kailangan ko na magmadali. Nung matapos ko na lutuin yung mga kwek-kwek, kasunod naman nating lulutuin na itong fishball na walang halong isda. As you can see ay malsa na itong gagawin nating fishball, kaya pwede na tayo mag-start magluto. Dito sa pinaglutuan natin ng kwek-kwek kanina ay dito na rin natin lulutuin itong mga fishball. Gumamit lang ako dyan ng 2 kutsara para makapag-form ako ng bilog na fishball. Saka ko diniretso inihulog dyan sa kumukulong mantika. Siyempre para pantay-pantay pagkakaluto ay binabaliktad ko at kailangan natin yan alalayan para hindi masunog. Pag nag-golden brown na yan ay pwede na yan hanguin. For the sauce naman ay nag-prepare lang ako dyan ng sibuyas, bawang, paminta,
pampalasa at cornstarch, kaunting asin at nag-add na rin ako ng 2 basong tubig at toyo, pampakulay. Hay, sa totoo lang nakakahingal talaga mag voice over. Kapag tuloy-tuloy na yung pag-voice over ko, ipakiramdam ko ay lalabas na yung mga ugat ko sa liig. Nag-add na rin pala ako dito sa ating sausawan ng kaunting sili. Maglalagay rin sana ako ng sugar at saka Sprite, kaso naubusan kami. Kumukulo na rin itong ating sausawan at malapot na rin yan, kaya pwede na natin itong hanguin. Ito na rin pala yung naluto nating quick na orange. Tapos ito naman yung naglalakihan nating fishball. Napagkamalan nga pala ni Ama na pabrot itong ating mga fishball. Ngayon naman ay pwede na natin itong tikman. Una nating titikman ay itong kwek-kwek. Kain po tayo. Ito lang muna yung titikman ko dahil ng mga oras na to ay medyo masakit yung ulo ko, kaya natulog ako after that. Kinabukasan naman ng umaga ay alas 6 pa lang ay umalis na kami ng bahay para bumoto. Medyo malayo itong lugar na pinuntahan namin, kaya nagpahatid kami sa asawa ng sister ko. Pagkarating nga pala namin dito sa lugar kung saan kami buboto ay medyo marami na yung tao at mahaba-haba na rin yung pila. Kahit sobrang siksikan yung pila sa labas, hindi ka maboboard gawa ng joke kasi yung mga kasamahan naming mga nakapila at mababait rin sila. Mapababae man yan o lalaki. Yun nga lang ay sobrang init ng mga oras na yan. Saya nga lang at hindi ako nakapagdala ng payong. Nakalimutan ko kasi. Pasado alas 11 na makauwi kami ng bahay. Gustong-gusto ko matulog ng mga oras na yan gawa nang napagod ako sa kakatayo. At yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.